Taon-taon nagsasagawa ng joint session ng mga senador at kongresista para makinig sa State of the Nation address ng Pangulo. Sa isang pambihirang pagkakataon sa Sabado, gagawin nila ito para sa isang dayuhang opisyal, si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Siya ang ika-6 na head of state na magsasalita sa isang joint session ng Philippine Congress. Alas 9 ng umaga, bubuksan ng Senado at Kamara ang kani-kanilang sesyon para magpasa ng mga resolusyon. Una, para imbitahan si Kishida at i-convene ang joint session sa Batasang Pambansa alas 11 ng umaga. Dito magtatalumpati ang Japanese Prime Minister. The Philippine government gesture of showing how important our overall relations with Japan is. Inimbitahan ni Senate President Mig Zubiri si Kishida nang bumisita ang mga senador sa Tokyo noong Abril. Iminungkahi ni Zubiri ang pagkakaroon ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan para makapag-training dito ang mga sundalo ng Japan at vice versa. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, malaking bagay ito sa gitna ng anyay pambubuli ng China sa West Philippine Sea. We need allies, especially superpower countries like Japan na magiging kaalalay natin na may respeto sa rule of law, nagbibigay respeto sa kaibigang bansa gaya ng Pilipinas, hindi kagaya ng ibang bansa na nagpapanggap na kaibigan pero iba yung ginagawa sa sinasabi. Kasi kilala natin yung bansa na yun who's been bullying us. Ayon sa international studies expert na si Renato De Castro, mahalagang security partner ng Pilipinas ang Japan na siyang nagsusupply sa atin ng mga barko, radar at reconnaissance aircraft. Magkapareho raw ang interes ng dalawang bansa ang pagkakaroon ng free and open Indo-Pacific region. There is a historic rivalry between Japan and China that began during the Sino-Japanese War in 1894. So that rivalry is still ongoing. Japan's role at this point in time, of course, is to balance China, to prevent China from dominating not only the West Philippine Sea, South China Sea, but the whole of Southeast Asia. Dagdag pa ni De Castro, makatutulong ang Japan sa ating ekonomiya. Japan is the most important, nation when it comes to investment and when it comes to official development assistance. Many of the big-ticket infrastructure projects are being funded by the Japanese. So it's not China, despite China's promise of $24 billion in 2016. Those money never entered the country. It's Japan that has basically put its money where its mouth is. Japan ang pinakamalaking pinagkukunan ng Pilipinas ng official development assistance para sa iba't ibang proyekto. Higit 7 trilyong piso yan sa loob ng 2 dekada o 70% ng mga bilateral loans ng bansa. Siniguro naman ni Speaker Martin Romualdez na pinaghahandaan ng Kamara ang pag-host nito kay Kishida. Kumpiyansa siyang iigting ang pagtutulungan ng dalawang bansa para sa ikauunlad ng mga Pilipino. Amor Santos, CNN Philippines.